Hello po sa ating lahat. Kanina, mayroon tayong napanood na vlog na sinasabi rin raw ni Harry Roque na delikado itong mga ICC judges dahil sila ay ah, dadakpin ng mga Ruso. Okay, so parang ang point ay sasalakayin nila ang ICC headquarter o compound. Okay. So actually, natatawa ko dito sa news na ito. Kung halimbawa, ito nga ito totoo, talagang makikita natin na desperado na itong si Harry Roque. Dahil yung sinasabi na, sa palagay ko, talagang hindi mangyayari yan. Napakalayo yan sa possibility. In fact, parang nakikwestiyon natin ang kaalaman nito. Kasi imagine, siya ay isang sinasabing magaling na lawyer at hindi lang basta-basta lawyer, dahil siya ay international lawyer. So, pwede siyang humawak ng kaso kahit saan. Kung sabi natin na international. Okay. But siyempre, matatawa na lang tayo dito, no? Okay. Ito ang punto natin. Siguro, dahil nare-reject yung kanyang application for political asylum sa ilang bansa dyan sa Europa. So, ang dami niyang naisip na parang imposible. Okay. Balik tayo dito sa political asylum. Actually, nag-apply siya sa Netherlands, pagkatapos I think sa Austria at iba pang lugar dyan sa Europe. Ngunit denied yung kanyang application. Ngayon, bakit kaya denied? Okay, hindi tayo abogado, but then sa pagkaintindi natin, ang political asylum ay ibinibigay lang doon sa mga pinipersecute ng government ng kanilang bansa. Siguro pinipersecute sila dahil may pagkakaiba sa kanilang paniniwala, ideologies, political system, etc. etc. I remember itong si Juma Sison noon. So, ang alam ko, siya yung founder of Communist Party dito sa Pilipinas. So, siya ay nag-apply ng asylum sa the Netherlands. He was accepted. Kasi, siyempre, ang Communist Party sa Pilipinas ay illegal. Kaya, yan, nag-kwan siya dyan, nag-stay siya, si Sison dyan sa Netherlands. Saka ang alam ko, itong mga yung mga accepted sa kanilang application for political asylum, may mga allowance dyan, then libre silang magtrabaho, okay. So, ganun ang Ngayon, balik ka tayo sa kay Roque. Para sa akin, hindi siya ma-approve yung kanyang request for political asylum. Kasi, actually, hindi naman siya persecuted by the government. He is not persecuted by the Philippine government. Ang interest lang ng Philippine government ay panagutin siya doon sa mga anomalya, doon sa mga kaso na siya ay involved. In fact, bakit siya tumakas sa Pilipinas pagkatapos pumunta sa Europe to seek political asylum? Dahil alam niya na talagang guilty siya sa mga anomalya na yan.
So hindi niya madepinsan yung kwan dahil talagang totoo yung mga allegation with regard sa kanyang connection sa mga kwan na yan, sa mga anomalya. So, ganon, ano? Okay. Balik tayo doon sa sinasabi ni Roque, kung ito man ay totoo na sasalakayin ang ICC ng mga Ruso. Sa bagay, itong si Putin ay mayroon din warrant of arrest na inisyo ng ng ICC. Okay? Dahil doon sa kaso na may mga bata sa Ukraine na sila ay dinala ng mga Ruso sa Russia. So, siyempre, yung mga parents nila ay Ukrainian, yet dinala sila sa dahil doon sa digmaan ng dalawang bansa. Kaya yon, siguro naisip ni Roque na siguro galit si Putin. Actually, ano yan, parang kikidnapin nila yung mga ICC judges. Na talagang nakakatawa itong si Roque, ano? Okay. Ngayon, ang isang nakikita kong rason, hindi gawin yan ng Russia, yung salakayin ang ICC sa Netherlands. Siyempre, pag sinalakay ng mga Ruso, let's say, ICC compound o headquarter, nangangahulugan na sinasalakay nila ang Netherlands. Okay, ito ano. Ang Netherlands ay bahagi ng o isang membro ng NATO, itong North Atlantic Treaty Organization. Okay, malalakas ang bansa diyan. Ang mga halimbawa ng members diyan ay Germany, France, Great Britain, Poland. Okay. So marami pang mga bansa sa Europe na hindi basta-basta na malalakas. Pagkatapos sa NATO, mayroon din silang nuclear weapons. Mayroon nuclear weapons ang UK. Pagkatapos ang France, mayroon din. Pagkatapos ang Germany, mayroon din na ano. So hindi i-rest ni Putin yung salakayin ang Netherlands. Kasi sa NATO, halimbawa, ang isang bansa ay sinalakay ng isang bansa, tutulong yung ibang NATO members. Tutulong yan, ano? Sinalakay ang isa, ang ibig sabihin, sinalakay silang lahat. Kaya nga gustong-gusto ni itong presidente ng si Zelensky, gusto-gusto ni Zelensky na ang Ukraine ay maging bahagi ng NATO. Kasi, halimbawa, sinalakay sila ng Russia, din tutulong ang NATO. Ngunit, hindi pa ito na-resolve, no? Hindi pa ito approve ng mga NATO members. Pagkatapos, halimbawa, napaaway ang mga NATO countries, sigurado, aambon ang United States. O tutulong ang United States sa mga NATO countries dahil ang NATO actually was created during yung Soviet era, no? Okay. Kasi ang United States parang na rin siya, ayaw na ng digmaan, kaya halimbawa sumalakay ang mga komunista sa western countries, then sila na ang bahala. Ngunit sa palagay ko, kahit na ganyan ang arrangement, tutulong din ang United States dahil yan ay bagay ng kanilang agreement. Pag sinalakay ang US, then the NATO countries will join. Pagkatapos, pag sinalakay naman ang mga NATO countries, then it is the duty and obligation of the United States to help these countries militarily. Okay, ganon ang dyan. Pagkatapos ang Netherlands, siyempre bahagi ng EU, European Union.
ay talagang ang economy nila ay advanced, progressive. Kaya, ah, Nari Roque, sa palagay ko hindi mangyayari yan, ano, na parang ginagawa ito ni Harry Roque para ma masabi niya sa mga hindi masyadong nakakaintindi na, "Uy, delikado ang gobyerno ng Pilipinas dahil mawawala yun na yung ICC, so malilibre si Duterte. Okay, kaya delikado si PBBM." Maling reasoning yan, ano? Okay. So the point is, sa tayong mga Pilipino, huwag tayong maniwala sa mga budol na tao tulad ni ito, ano? Sa pagkalam ko, mga budol na Pilipino, Kibuloy, Harry Roque, Padilla, ah, itong si Saldico, ah, ano pa? Marami diyan sa Senado, ano? So, wag tayong pabudol-budol sa mga taong ito. Nakakatawa sila. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating platform. Maraming salamat.